Hi, Captain! Magaling dahil kompleto kayo ay ipapanggato kayo sa dalawang pangkat. Sa ilalim ng inyong mga upuan ay may mga larawan na si Patrick Star at si SpongeBob. Si Patrick Star ay nagre-representa ng unang grupo at si SpongeBob naman ay nagre-representa ng pangalawang grupo. Ngayon ay kunin na ninyo sa inyong mga ilalim ng upuan ang inyong mga larawan. Ngayon ay nakuha niyo na ba? Magaling! So, ngayon ay dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Mga bata, ano ang inyong napansin sa bandang dito? Magaling! Nandito si Patrick Star at si SpongeBob. Ano pa? Magaling! Meron ding mga pinggan na dalawang pinggan. So ngayon mga bata, ay meron ako nitong Krabby Patty. Ang Krabby Patty ito ay nakakahalaga ng 5 puntos. Kapag kayo ay nakinig at nakilahok sa mga aktibidad mamaya sa ating talakayan, ay makakakuha kayo ng Krabby Patty na ito. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon mga bata ay meron tayong patakaran at panuntunan dito sa ating klase. So ang unang panuntunan ay sumunod sa guro. Pangalawa ay panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangatlo ay organisado ang mga gamit. Pang-apat, nirirespeto ang guro at kaklase. Panglima ay gamitin ang kamay sa pagtataas ng kung sasagot. At ang panghuli ay enganyong matuto. Kinakailangan niyong sundin ang ating patakaran sa loob ng klase dahil mamaya ay magbibigay ako ng mga puntos kapag nasunod niyo ang patakaran. Ngunit kapag inyong nilabag ang ating panuntunan, ay kukunan ko ang inyong Krabby Patty. Ngayon ay sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Aubrey! Magaling! Palakpakan natin si Aubrey! Ngayon ay makakatanggap ng 2 Krabby Patty ang pangalawang grupo. Ngayon ay meron tayong gagawing aktibidad. Magbibigay ako sa bawat grupo ng mga strip papers. Sa loob ng strip papers na ito ay merong kwento ni Bago Bulan at ni Adlaw. Ngayon, ngunit ito ay hindi na kasunod. So, pinakailangan nito i-arrange sa tamang pagkasunod-sunod. Naintindihan ba mga bata? Magaling! So, narito ang sa unang pangkat at narito naman ang sa pangalawang pangkat. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! So ngayon ay meron ako mga katanungan. So ang tanong na ito ay para sa unang pangkat. So ano ang inyong unang inayos? Magaling! At dahil dyan ay makakatanggap kayo ng 2 Krabby Patty. Pangalawang tanong naman ay sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, Group 2! Magaling! Dahil dyan ay makakatanggap din kayo ng 2 Krabby Patty. Ngayon, base sa ating ginawang aktibidad, ano sa palagay ninyo ang ating paksa ngayong araw na ito? Magaling! Ito ay mga bahagi ng panitikang Pilipino na Bago Bulan at si Adlaw. Ngayon naman, sabay-sabay natin basahin ang ating layunin. Layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang simula, gitna at wakas ng kwentong Bago Bulan at si Adlaw. Nakabubuo ng wastong pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa pamamagitan ng laro at naipapakita ang pagpapahalaga sa politikang Pilipino.
Ngayon, nagbibigay naman ako sa inyo ng kwento na si Bulan at si Adlaw. Sina Adlaw at Bulan. Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng maraming bituin. Napansin ni Adlaw na lubha ng masikip sa kanilang bahay sapagkat patuloy na nag-aanak si Bulan. Kinausap ni Adlaw si Bulan at sinabi sa asawa na pagpapatayin nila ang iba nilang mga anak upang lumuwag ang kanilang tirahan. Tinutulan ni Bulan ang mungkahi ni Adlaw at ito ang naging dahilan ng mainit nilang pagkakagalit. Wala nang katahimikan sa kanilang bahay sapagkat halos araw-araw ay nag-aaway sila. Hindi na nakatiis si Bulan at ipinasya niyang makipaghiwalay sa asawa na lalo namang ikinagalit ni Adlaw. Hindi nagtagal ay pumayag na rin si Adlaw na makipaghiwalay. Sa kasunduang isasamang lahat ni Bulan ang mga anak na bituin at hindi na pakikita sa kanya ang mag-iina. Kaya mula noon, makikitang nag-iisang sumisikat si Adlaw sa araw. At sa gabi naman ay lumilitaw si Bulan kasama ang mga anak na bituin. Kapag ang dating mag-asawa'y nagkakatagpo, ay lalong tumitindi ang puot ni Adlaw kay Bulan. Kaya hinahabol niya ito na nagiging dahilan ng eclipse. At yan, ang kwento ng sina Adlaw at Bulan. Sa kwento na yan, kailangan natin tukuyin kung saan ang simula, gitna at wakas sa kwentong Bagong Bulan at si Adlaw. Ngayon naman ay itataas ninyo ang inyong mga papel. Ito ba ay tauhan o tagpuan? O ito ba ay bahagi ng banghay na simula, gitna at wakas? Base sa kwento na ating binasa, ano si Bulan at si Adlaw? Group 1, magaling. Ito ay ang mga tauhan sa kwento. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng dalawang gravitan. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano nga ba ang mga tauhan, tagpuan, at ang banghay. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa kwento, kagaya na lamang ni Bulan at ni Adlaw. Ang tagpuan naman ay ang lugar at panahon ng pangyayari kung saan sila nagkatagpong dalawa. At ang banghay naman ay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari na simula, gitna at wakas. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang simula ng kwentong Bagong Bulan at si Adlaw. Okay, pangkat dalawa, ano? Magaling. Dahil dyan, magkakaroon din kayo ng dalawang gravitas. Alin naman doon sa kwento ang gitna? Yes, group 2 ay group 1. Magaling. Dahil dyan, makakatanggap din kayo ng dalawang gravitas. Alin naman doon ang wakas? Pangalawang bangka. Magaling. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng isang Krabby Patty. Group 1, may sagot ba kayo kung alin doon ang wakas? Magaling din. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng isang Krabby Patty. Okay. Ngayon, talagang alam niyo na kung ano ang kwento ni Bulan at ni Adlaw. Ano ang mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari kung alin doon ang simula, gitna at wakas. Ngayon, bakit niyo nasabi na si Bulan at si Adlaw ay ang tauhan sa kwento? Yes, group 2. Magaling! Dahil dyan, meron din kayo isa, Krabby Patty.
Ngayon, dahil natapos na tayo sa ating pagtatalakay, meron na naman tayong gagawin isang aktibidad. Are you ready, kids? Magaling! Kung kanina ang ating ginawang aktibidad ay kailangan nyo lang isunod-sunod ang mga pangyayari, ngayon naman, kailangan nyo isunod-sunod din ang simula, gitna at wakas. At nagbibigay din ako ng bond paper at dito nyo ilagay ang inyong mga sagot. Pagkatapos nyo gawin, ay pipili kayo ng isang representante para pumunta dito sa harapan at basahin ang inyong mga naging sagot. At meron din akong inilagay dyan na batayan para sa inyong gawain. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Dahil dyan, meron akong mga katanungan. Ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Magaling! Dahil dyan, ang group 1 ay magkakaroon ng 5 puntos. Ngayon, bakit kailangan o bakit mahalaga na kailangan natin malaman kung ano ang simula, gitna at wakas? Yes, group 2. Magaling! Ngayon ay meron akong ibibigay sa inyo ng mga papel para sa inyong pagsusulit. Patipasa. Kailangan niyo yan sagutin sa loob lamang ng 10 minuto. A few moments later. Tapos na ba kayo mga bata? Ipasa na ang papel dito sa harapan. Magaling! Dahil natapos na ito sa tamang oras. Ngayon ay bibilangin natin ang inyong mga nakuhang puntos. Sa group 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40. Ang pagkatuna ay nakakuha ng 40 points. Sa pangalawang pangkat naman, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ang pangalawang pangkat ay nakakuha ng 45 points. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Dito. Ngayon naman ay kunin nyo na ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating takda-aralin. Sabay-sabay natin basahin. Panuto, bilugan at isulat ang tamang bahagi ng panitigan sa bawat pangungusap. Ang tauhan, tagpuan o banghay. Mga pangungusap, si Bagong Bulan ay matapang. Ito ba ay tauhan, tagpuan o banghay? At isulat dyan. Ngayon, magsitayo na ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Amen. Paalam na mga bata. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.